back sa ating channel na Isa Trap. So kung naalala nyo, may sinave tayong butterfly kanina. Ngayon mukhang nagtawag na sila. Oh. May dalawa dito kanina. Ayun yung isa. Oh. So nagpo-pollinate rin kasi yan ng mga alaga nating mga plants. Kaya lang minsan nadidisgrasya sila. Ito pala oh. Natulo ito. May isa pang butterfly dito na nasaan na siya eh. Lagyan natin dito para mabuhay pa. Kaya nga natrap nga siya ng Adelaide. Parang naano na siya eh. Balian. Parang makarecover. So yan, no? So ngayon, i-discuss ko naman yung pag-aalaga ng Venus flytrap na ano, yung medyo komplikado, no? Kanina basic guide, no, para sa mga beginner. Ito naman yung mga diskarte na mga natutunan namin sa tagal namin na nag-aalaga ng mga Venus flytrap. Dun sana hindi nakakaalam, more or less 4 years na kami nag-aalaga nito. Alam ko dati 2 to 3 years pa lang. Pero ang bilis ng panahon, 4 na taon na pala. Base dun sa mga memories from Facebook na nakikita ko. So 4 years na nag-aalaga ng Venus flytrap. So ngayon umpisahan natin dahil ito yung advanced guide. Syempre in-expect ko sa inyo na alam nyo na yung basic, di ba? So ayan. So ito yung guide, no, na medyo advanced. So unang-una, no, umpisahan natin sa pag-aalaga ng mga Venus flytrap or as a carnivorous plant, no, as a whole. No, alam naman natin na itong mga carnivorous plant bagay ano siya no, carnivorous, no, kumakain sila ng mga insects. So kailangan ba talaga natin silang pakainin? So kung may time kayo, pwede nyo pakainin sila, pero be conservative sa pagpapakain. Kung ayaw nyong ma-decondition yung plant niyo, hindi ibig sabihin marami kayong pinakain, mabilis lalaki yan. So ibig sabihin ng conservative, kung meron mga 10 traps, 1 or 2 lang dyan yung pakainin nyo. So at yung laki niya hindi malaki. Na kung ganyan lang kalalaki yung plants, in-expect natin na ang pagkain nila ay ganito lang kaliit. Ano, napakaliit niyan kumpara mo sa traps. Ganyan lang kalaki. At ang pinapakain dyan, syempre, insekto. No, pinakita ko lang yung perlite para sa size reference. So, insect, pwede rin na dead animals. Kung may malalaki kayong mga carnivorous plant like Nepenthes, na may malalaking mga traps. No? Sa ngayon, wala tayong malalaking traps na Nepenthes. Nabili na kasi. Let's say, ganito kalaki na traps, no? O, pwede nyo na dito, yung ano ba, may patay na apis, patay na dito, lizard. Yan, pwede nyo ipakain sa ganito kalalaking size. So, kung meron naman kayong mas malalaki pa dyan, no? Yan, pwede rin yung maliliit na, na mga ayun nga, ipis or any insect na makita nyo na patay. Pwede nyo ipakain dyan. Kahit buhay, kung hindi kayo madidiriin tulad ko, pwede nyo ipakain. Kaya lang, make sure na hindi makakasama yung mga papakain nyo sa kanila. Kasi minsan, imbis na maging pagkain ng plant niyo yung insekto na yon, minsan yung plant nyo yung nakakain. Like for example, nagpakain ako nung nakaraan, nasa baba na yun, yung ibang Nepenthes natin nasa taas na malalaki. So, nagpakain ako nung higad, no, dun sa plants. Sinigurado ko na malulunod yung higad sa loob kasi buhay na buhay yung higad no. Nasa stick lang siya. So hinulog ko dun sa loob ng traps. So kung makakaakyat yun, sige, kakainin ng caterpillar yung inyong
halaman. So, kailangan maingat rin tayo sa pagpapakain. So, sumunod, no, pagdating naman sa dormancy, no, ito yung mga advanced na, hindi ito yung mga diskarte sa mga beginner kasi baka hindi nyo pa nga alam yung ibig sabihin ng dormancy. Kasi mga carnivorous plant, yung iba sa kanila, nagdo-dormant, natutulog. Ibig sabihin natutulog, hindi naman yung nakahiga, no? Pero dormant, minsan, no, na sobrang tataas nila, halimbawa ganito kagaganda. Tapos, after sometimes, magiging ganito, na puro itim. No? Tapos yung kulay nila, hindi yung kulay na green tulad na ito, kundi ganyan. No? So, pagka ganyan, nagdo-dormant yung mga yan, hayaan nyo lang. No? So, wag nyong masyadong pakialaman, kasi pag pinakialaman nyo, lalo lang silang hindi makaka-recover. No? Mas maliit yung magiging tubo nila. No? Tapos, ayun, no? Baka matagal bago lumaki. So, ang pwede nyo gawin, no? Panitiliin yung healthy, yung medium. Healthy ang medium? Buhay ba yung medium, sir? Hindi. I mean, kailangan walang algae, no? At walang peste, no? Panitiliin yung ganon. So, kung nagkakaroon, hindi naman ibig sabihin, ripat nyo agad. Kung magagawa nyo ng paraan without using any chemicals, ganun ang gawin nyo. Pero kung di talaga makaya, so pagka ganyan, hayaan nyo lang kasi example, itong nag-dormant na malaki natin na mother plant na ito. So ang naging kapalit naman nito after dormancy, ayan yung mga anak niya na yan. Hindi pa yan gising pero at least nakapag-produce niya siya ng mga plantlets. Yung iba ginagawa, nilalagay sa fridge, no? Pwede nyo rin gawin yon. Pero yung iba sinasabi, sir, wag nyo nang gawin. Kasi bakit? Sir, natunaw nung nilagay ko sa fridge. So, ayan, pag hindi nyo naman nilagay sa fridge, ganito lang naman nangyayari. Nagkakaroon sila ng mga anak dyan, no, sa mga growth nila. Tingnan nyo, may mga anak-anak yan sa gilid. Minsan marami, minsan pa isa-isa. Pero hanggat may rhizome yan, may tutubo dyan. Rhizome meaning, ayun yung ilalim ng plants niyo, yung white part ng Venus flytrap. So, wait lang. Papakita ko sa inyo kung nasan yung rhizome. So, ito sakto may nabunot na Venus flytrap. Kaya maganda rin pinagdidilig kayo, chinecheck nyo. Pero nyo, nagdilig ako kagabi. Hindi ko naman nakita kasi hindi nakabukas yung ilaw. So, nabunot tong coquillage. Yung rhizome, itong part na to. Ayan, kung nakikita nyo yung maputi na yan, ayun yung rhizome. So, hanggat yung rhizome yan ay healthy, no, ay mapaparami mo pa yan. So, yan, itatanim na ni Mrs. yung natanggal. So, kaya maganda rin minsan nag-spray kayo kasi kung lagi lang kayo water tray, hindi nyo alam na uproot na pala yung plant niyo dahil may naglarong bata, may naglarong daga or ibon o kung ano man yung mga insect nyo or ano man yung mga animals nyo sa bahay. So mas maganda nagmi-mistring kayo para na-monitor. So ayan, sa dormancy, wag nyo lang pakikialaman. Just make sure na okay yung medium nyo, no? I suggest wag nyo lang i-water tray para maiwasan nyo yung sobrang tubig, waterlog. Kung gusto nyong ipulsan, pwede naman, no? Pero kung kita nyo natulog na talaga yung mga plants ninyo or dormant na, lagyan nyo lang sa partial sunlight kasi mas safe yan dyan dahil may chance na kasi hindi na naman masyado nag photosynthesis kapag ganyan na yung kulay nila na eto yung ganyan na. Kumbaga wala na. So yung mga nagpo-photosynthesis yan, ayun yung magagandang kulay. So kumbaga slow na yung kanilang metabolism, kung metabolism man yung tawag dun sa mga plants. So pagka dormant, hayaan nyo lang, huwag nyo pakialaman. So ito, dormant tree niya, ang daming black traps.
Ang mahalaga lang lagi, new growth. Pagka healthy new growth, wala kayong dapat ipag-alala. So ang ano naman yung itsura ng hindi dormant, ayan, yung napakaraming traps na healthy. So hindi yan dormant. So minsan, mahilig tayo mag-propagate, no? So ito, syempre hindi naman to pang beginner na guide. So sa propagation, no, ang advice ko sa inyo, huwag niyong gagalawin once na pinapropagate nyo. No, at siguraduhin nyo na may basihan yung pag-aalaga nyo. Hindi yung hula-hula or narinig nyo lang, research rin kayo na kung paano yung pag-aalaga sa. So kung alam nyo na yung pag-aalaga ng basic, no, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo, apply nyo yung basic. So ano pa? Okay ba na mag-propagate na mag-propagate? Okay, okay yun. Basta masaya ka pa sa size. Kasi once na pinropagate mo, liliit ng liliit yan. Although dadami siya, mas maliit yung magiging size ng plants mo. So kung okay lang sa inyo yun, hindi go for it. No? Kung gusto yung hindi lumiit masyado yung halaman nyo, pa isa-isang rhizome, okay na rin yun. Tulad na ito. Itong rhizome na ilalim, ayun yung pinropagate ko. So, hindi ganun masyadong nahirapan yung plants. No? So, kasi pagka pinropagate mo yun ng paisa-isa, ang mangyari niyan, liliit. Dadami pero liliit. So, ano pa? No? Kung ngayon, ito pala. Matigas ang ulo ko dati nung nag-aalaga ako ng carnivorous plant. Pinipilit ko na kayanin ng plants yung environment na meron ako and temperature and humidity na meron ako. So anong nangyayari, kinakaya naman pero dumarating yung time na hindi magiging suitable yung maintenance na gagawin mo. Magiging mas masikaso, tapos mabibisi ka, doon nagde-decline yung health nila. So kaya sinasuggest ko ngayon na kung lowlands yan, alagaan mo sa lowlands. Kung highlands yan, alagaan mo sa highlands. So bigay mo yung yung meron sila. So, hindi naman parang hindi pang advance no, pero para sa akin ito yung natutunan ko ngayon sa stage na to na 4 taon na tayo nag-aalaga. No, bigay mo kung anong kailangan nila kasi kung hindi mo ibibigay yan, mabubuhay mo yan pero hindi sobrang mas mataas yung maintenance, mas mahirap. Kung kaya naman, hindi naman ibig sabihin na highlands mamahalin na yung setup mo. Tingnan nyo to. Lumang plastic nilagay ko sa Nepenthes na highlands. Buhay naman sila. Diba? So, yung mga simpleng lang, ayun ang gagawin nyo. Pagka highlands, pag lowlands. Pagka sa mga seeds, ito may ako dito. Meron akong exemption. Pag sa mga seeds, pwede nyo sanayin yung mga highlands sa lowlands, so intermediate. Kasi seeds pa lang sila. Pag nasanay sila dyan, although mas mabagal silang lalaki, mas titibay sila sa ganong situation. So, hindi nyo na kailangan i-plastic yung mga highlands. Kung napalaki nyo naman sa lowland condition. At kung sakasakali na mabili sa inyo yan or mailipat nyo to sa highland setup, sa tingin ko, mas mabilis siyang lalaki. So, yun. May mga time rin na kailangan yung magpalit ng medium, sa mga baguhan, hindi na natin na-advise siya na galawin yung mga plants, Pero pagka medyo matagal na kayo nag-aalaga, ang pagpapalit ng medium ay kasali talaga sa maintenance natin. Kahit 1 to 2 times yung gagawin, every year okay na yon. Every 6 months, and every year, palit-palit kayong medium. Kasi sa mga Venus flytrap, kaya kayo nagpapalit ng medium kasi minsan puro peste na yung ilalim niyan. Kailangan nyo talagang palitan. So sa mga Nepenthes naman, ito mga hard dito sa mga peste, mga Nepenthes. Na pagka malalaki na. So kaya nyo naman pinapalitan para ma-replenish yung amount ng nutrients na nasa loob ng coco-peat or ng medium. Narinig nyo ba ako ng tama? Tsaka yung quality niya siyempre. Tsaka ganun din, mabawasan na yung peste. So pinagawa natin yun, pinapalitan natin ng medium para
ayun, bawasan yung peste at ma-replenish mo yung nutrients. Kasi Nepenthes, kahit na sabihin natin carnivorous plant siya, no, na-appreciate pa rin niya yung nutrients na nasa soil nila. Kasi iba yung roots ng Nepenthes, parang ordinary plants din siya. Pero wag nyo namang tatapangan yung nutrients or sasadyain nyo na mabitamin ng lupa yung ilalagay nyo. Siyempre, ang gagamitin nyo pa rin sphagnum moss and perlite or coco peat and coco blocks. So ayun, kung kayo naman ay nag-aalaga ng mga tissue cultured plants, make sure na bago nyo siya i-expose sa another setup na mas challenging para sa kanila, make sure na properly acclimated sila. No, sa tissue culture na halaman, malaki natutulong rin ang live sphagnum moss. No, lalo na kung kalilipat pa lang. So eto, yung mga natatanim lang natin kagabi. At ito naman yung tinanim natin few months ago. So malaki na itutulong yan. Tapos hanapin nyo yung panahon na dapat kayo magdilig. No, may mga time na kailangan nyo magdilig every day. Minsan pwede kayo magdilig every 3 days dahil medyo makulimlim ang panahon. Minsan naman kailangan nyo magdilig ng 2 to 3 times a day kung sobrang init at dry na ang paligid. So hindi dikahon na yung pag-aalaga ng halaman. Kasi bawat halaman iba-iba yung needs nila. So kayo rin yung mismo makakaalam niyan sa mga plants nyo, ano yung best sa kanila. Tapos sa propagation, wag niyong gagalawin nga. No? So sa sphagnum moss tayo naman, no? Random tips, no, para sa mga medyo matagal na nag-aalaga. Sa pag-aalaga ng sphagnum moss, lagi ko sinasabi, dapat may butas. Pero magtataka kayo, bakit ito napakagandang pinakamalaki at pinakamagandang setup namin, walang butas. No? Nasa tamang pagdidilig yan. Kung hindi nyo wina-waterlog, pwede kayong maglagay ng sphagnum moss sa walang butas. Magkasaktuhang dilig lang, huwag yung sobrang dami dilig. So ito naman yung may butas, no? Bakit ito may butas pero parang unhealthy, sir? Ayun naman dahil sobrang init ng lugar, no? Pag sphagnum moss gusto nila yung hindi ganun kainit. Ba't nyo nilagay sa mainit? Dahil gusto namin makuha nung mga paligid na plants, lalo nitong mga ina-acclimate natin, yung benefits na may sphagnum moss sa paligid. Paano naman mabe-benefits? Nasa ibang mga trees yan, ibang mga paso, no? At ito kanya-kanyang paso rin, no? Dahil ang sphagnum moss nagpipilter ng hangin, nagbibigay ng more humidity, at yung quality ng air nga ay gumaganda. So beneficial pa rin sa mga nasa paligid niya. Kaya mapapansin nyo yung mga delicate na mga seeds like Attenborough, no, and round country ay napapaligiran ng mga sphagnum moss, no. So kita nyo rin to magkakatabi, no. Maganda pag mag-aalaga kayo ng mga seeds, no, magkakatabi sila para pag tumubo magkakatabi rin, dahil pag magkakatabi nagsusuportahan sila sa isa't isa, no. So ayun yung dahilan bakit sila magkakatabi. So ayan, ano pa bang pwede nating advice? So kung sawan-sawa na kayo magpalit ng medium dahil laging may algae, no, so problema ko rin yun minsan kahit bagong biling sphagnum moss nag-algae rin talaga or katatanim lang. So ang gagawin nyo na lang ganito, pagka nakikita nyo nag-algae niya, bawasan nyo yung amount ng water na dinidilig nyo. Hindi ko sinasabi na wag nyo diligan, i-mist nyo lang, no. Kung dati nagmi-mist kayo, pinapatagal nyo ng mga 5 seconds yung nozzle, or nagdidilig kayo mga 10 beses, gawin nyo na lang ng mga kung 5 seconds, gawin nyo 2 to 3 seconds na lang. Kung mga 5 spray, gawin nyo na lang mga 3, di ba? Bawas-bawas. Pag nakuha nyo na hindi na ganun kadami yung tubig na nare-receive niya, at nababawasan ng algae, no, irregular nyo na yan. Kung kailangan magdagdag dahil biglang init naman, dagdagan nyo yung pagdidilig. So ganun lang, adjust.
So, sa tingin ko, masyado nang haba yung video na to kung dadagdagan ko pa at marami pa rin naman kaming gagawin. So, tatapusin ko muna yung video ngayon. At para sa mga susunod, may mapag-uusapan pa tayo. So, salamat ulit sa pakikinig ninyo at tune in dito sa ating YouTube channel. And God bless sa inyo. At ito pala yung update, doon sa katatanim lang natin ng mga sarasinya. So, ayan. Gagawa natin ng panibagong video to pero siguro after ilang weeks pa para mas maganda yung outcome. Makita talaga. So, yun lang muna. God bless. And bye-bye. So, ayan. Ito yung mga order ngayon sa ating Shopee store. So, may mga umorder ng Maroon Monster. Ayan, may pre na smaller size. Pati itong isa. Ayan, so Vigorous. Ay, ano pala to, Holland. Dahil dormant ang Holland natin, nilagyan natin ng smaller size rin. Diba, kahit walang mga promo-promo, laging may freebie. Ito, Vigorous. Ang daming Adelaide na nailagay. Tapos may Vigorous pa rin yata dito na isa. Dahil Adelaide yung pinadala ko sa kanya last time. May Bormani na freebie. Tapos may bumili naman na dalawang medium size na Trebs at isang seedling ng D6XL. Ang freebie ko sa kanya, dahil lagi ito nabili sa akin, binigyan ko siya ng isang almost mother plant. Mother plant na talaga to na Trebs. So yan. Tapos D6XL na seedling size. Tapos ano ba? Ito ay Lovely. Yan. So, ito naman yung another Trebs. Ito yung bumili sa atin na napilayan siya. At wala siyang magawa ngayon kundi mag-alaga ng carnivorous plant. Kaya bigyan natin ang medium size or medyo mas malaki ng konti na Trebs Dracula. Kaya pagaling ka, sir. And so, yun na yan. Tapos ito, all green. Laging typical ang binibili na ito. Ewan ko kung binibigay niya o pinagbibili niya. And all green. Ang ganda ng all green niya. May Adelaide pang free. Tapos may bumiling Rob Cantley and Trebs. Rob Cantley and Truncata Red. 20 pieces pero mga 30 to 50 na to. Ang dami ko pa kasing seeds. So, Truncata Red. Dami yan. So, may order pang maxi sa baba. Kaya sa baba na yun ilalagay sa bayad. So, ayun yung mga order ngayon. At salamat sa inyong pagtangkilik sa ating Shopee store. So, kala ko dalawa yung order or tatlo yung order ng Vigorous. Napasobra ako kaya dyan muna yun. Ayan. So, ano ba yung pwede nating isama sa na to? Wait lang. Kinagat ng kinagat yung sarili niyang trap. So, wait lang. So, ayan. Ngayon pala ay dahil ito yung sa Shopee natin. Ay, ito pala, hindi ko pa naisama. Ito yung Sphagnumos. Last order ng Sphagnumos kasi aalisin ko na to sa Shopee. Dahil yung iba doon ay gagamitin na namin. So, yun lang muna siguro. At marami pa tayong gagawin dito sa growing area. God bless sa inyo and bye-bye.